Siyempre, naririto na naman kami, lalong-lalo na si Dr. Q para i-entertain ang inyo pong mga katanungan sa aming Facebook page. Are you ready, Doc? Ready. Eto na, mula kay Liz Naval. Liz. Safe ba daw ang magpa-microneedling sa isang lactating mom? Okay, explain lang natin ano yung Okay, microneedling. ikaw nga mag-explain ko kasi syempre parang may experience ka na dyan. Oo, nagpa-microneedling ako. Totoo naman ho yung kilay ko, kaya lang meron akong uka. So, ang microneedling, yan yung parang meron siya talagang needle na ginagawa, may ink siya. Parang sinusugatan ka, no? Tapos ilalagay nila yung mismong needle, no, para makumpleto yung kilay. Pero ang procedure nito ko may ano naman to local anesthesia lang Topical, nilagay. So hindi naman siya chemical based. Hindi naman. Kaya para sa iyo, Liz, tamang-tama, pwede ka magpa-microneedling. Safe ito at wala namang nilagay na chemicals, local anesthesia lang ito. Kaya go lang. Naku, tuwan-tuwa si Liz, I'm sure. Diba? Ito naman mula kay Dong Orbeta Jr. Paano mawawala ang sipon ng 1-month-old baby? Naku, Dong, hindi natin pwedeng i-discuss kasi yung mga gamot dito, lalo na sa mga bata, no? Kasi ang mga bata hindi nagrereklamo yan, Connie. Nakikita na lang natin, symptoms na lang yun, no? So, kailangan siguro, Dong, na idadalin yung anak mo, yung baby mo doon sa pediatrician para yung pediatrician i-evaluate niya muna yan bago siya magbigay ng tamang gamot. Alright. Ito naman mula kay Dina Viason. Ano ba daw ang mga rason bakit na-delay ang menstruation? In her case, delayed siya ng 1 month. She's 34 years old. Si Dina is 34 years old, 1 month yung delay niya. Dina, siguraduhin mo na hindi ka pregnant. Pag pregnant ka, then that's it. Wala ka ng problema dyan. Pero kung hindi ka pregnant at nadidelay ka, kuminsan naman sa ibang doktor, ino-observe pa yan 1 month, and then hindi kaya kailangan mo ng ultrasound, o sa ibang doktor naman yan, depende kung paano na-evaluate yung problem mo, may binibigay na gamot para ikaw ay re-regline, kumbaga ini-induce yung menstruation as long as she is not pregnant. Pero tama ba, Doc? Minsan ang cause of delay ng ng menstruation ay pag nasi-stress, di ba? Baka stress Tsaka ka. yung mga changes in weight, mga sudden changes in weight. Kung minsan sa diet din yan, Connie. Ayun. So maraming factors ha, kaya dapat talaga magpatingin ka sa iyong doktor. Mula naman kay Karen Arile, normal ba daw na magkalagnat ang buntis? Alam mo, Karen, ang paglalagnat ay hindi yan normal, no? Kahit buntis ka o hindi, lalaki ka man o babae o bata, hindi yan normal. Kaya pag ang isang buntis ay nilalagnat, kailan patingin mo na sa obstetrician para ma-work up ka. Ang common kasi na cause ng fever during pregnancy ko na yung mga viral infections, no? Pwedeng urinary tract infection. So, hindi ka pwedeng uminom ng gamot na hindi alam ng doktor mo kasi kailangan matingnan ka muna bago ka mabigyan ng gamot. Oo, basta importante lang, huwag ka mag-self-medicate. Huwag mag-self-medicate. Diba? Saka lalo na kasi buntis siya. Yun na nga. Eto na mula naman kay Chelsea Valdez. Normal ba daw na tumatagal ang kanyang menstruation ng 7 days? Ang usual kasi na range ng menstruation, Chelsea, ay mga 3 to 5 days. Pero may mga babae naman kasi, Connie, na normal na sa kanila yung mga 7 days. Na meron namang normal sa kanila yung 2 days lang din. So kung sa ngayon, kunwari, or for the past few years, 3 to 5 days ka, and then for the next mga 2 to 3 cycles mo, naging 7 days ka or even more, then kailangan magpatingin siya sa gynecologist kasi baka merong mga ibang dahilan dyan. Pwedeng polyp, pwedeng kumapal yung lining ng mattress niya, or pwedeng hormonal lang din yung problem. Ayun. So marami ulit factors. But again, Doc, ulitin natin, huwag sila magsi-self-medicate. Yun talagang paulit-ulit natin sinasabi dito sa Pinoy MD. At in-emphasize naman talaga natin yan, Connie. No? Kaya, tinan mo, hindi tayo nagbibigay ng mga gamot dito sa program natin. At saka, of course, ang ine-emphasize din natin, yung hindi talagang ibig sabihin na nakapagbigay ho kayo ng tanong sa amin dito sa Pinoy MD at nasagot ng mga doktor, yun na yun, 100%. Kailangan pa rin personal ho kayong magpakita sa doktor para ma-assess. Saka yung importante dito, Connie, sa ating mga kapuso na nanonood sa atin, ay yung awareness kung ano yung problem. So, dapat alam nila kung ano yung problema. Para sa ganon, ay mapaaga yung konsultasyon nila sa doktor. Ayun, magpagabay kayo sa mga doktor ninyo na pinagkakatiwalaan. Mga doktor ng bayan, syempre na kailangan ho, lehitimo ang pupuntahan lang natin para makapagpa-check up tayo, di ba?